Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. By the way, bago ang ating kwento, yung in-upload ko pala yung sinusundan nito, yung magka-share sa flat. Baka nagtatanong po kayo kung bakit nawala kasi ano po yun, inalis ng YouTube, may violation. Kaya meron na naman akong warning. I-re-upload ko yun, ngunit aalisin ko muna yung portion na sinasabi sa akin ng YouTube na may violation. Ngayon po ang ating kwento. Ito ay padala sa akin ni Rolex. Magandang araw, Tito Makoy. Tawagin niyo po ako sa pangalang Rolex. Kaming mga escorts, prostitutes, private entertainers o kaya kung anumang gustong itawag niyo sa amin, may kanya-kanyang kwento ang buhay namin na hindi alam ng karamihan. Kadalasan sa amin, madrama ang buhay, ngunit meron namang talagang luho lang at gusto lang kumita ng easy money. Sa akin, Tito Makoy, ang problema ko, pamilya ang nagtulak sa akin kaya nasadlak ako sa ganitong hanap buhay. Maaga kasi akong naging breadwinner ng pamilya namin. First time kong magpe-perform sa stag party kaya pinaghandaan ko at excited akong pumunta kami ni Sandro sa venue kung saan gaganapin ang stag party. Kaming dalawa ang kinuhang performers para aliwin ang mga nasa stag party. Tito Makoy, si Sandro nga pala kaibigan ko at pareho kami ng mundong ginagalawan. Nagtatanungan kaming dalawa kung sino-sino ba ang makakasama namin. Para hindi nakakahiya, panay ang spray namin ng breath freshener habang nasa holding room kami bago pa mag-umpisa ang show. Kasi Tito Makoy, nandito na kami sa venue, ngunit blanco pa rin kami kung sino ang aming kasama. Sa tingin ko rin may kaya ang nasa stag party. Kasi inarkila nila ang isang maliit na bar noong gabing iyon. Kaya eksklusibo ito para lang sa stag party. Sinarado ang bar at tanging isang waiter lang ang nakikita ko at ang bar manager. Subalit Tito Makoy, laking gulat namin pareho ni Sandro nang malaman namin kaming dalawa lang pala ang magpi-perform. Gayong isa itong stag party. Alam mo Tito Makoy, nanlumo ako kasi M to M ang gagawin naming live sa stage sa harapan ng audience. Kakaiba ito. Ngayon lang ako nakakita ng stag party na mga lalaki ang parehong magpi-perform. Alam niyo po, sa totoo lang, nanliit ako sa sarili ko at halos Tito Makoy maiyak-iyak ako habang sa stage. Kasi kapabuyan naman ito sa panig namin Tito Makoy. Ngunit, pre, wag mo nang isipin kung ano-ano. Trabaho lang ito, datong. Kailangan natin ng pera. Ito Tito Makoy, ang wika sa akin ni Sandro. Kaya naman sa aking narinig mula sa kanya, pinilit kong maging professional. Kakaunti lang ang audience, hindi nga siguro aabot sa 10 o maaaring mahigit din kasi kahit na madilim ang hall sa sobrang liwanag ng ilaw sa stage. Ngunit nakikita ko talagang kakaunti lang ang taong naroon, yung nasa malapit lang sa stage. Alam niyo po, kahit na nasa stage na kami, wala pa rin ako sa kondisyon sa aking sobrang pagkadismaya. Nakatayo pa rin ako Tito Makoy, hindi ako gumagalaw. Buti na nga lang itong si Sandro talagang napaka-professional. Siya na ang gumawa ng unang hakbang para sa show. Sinuyo niya ako sa ilalim ng maliwanag at nakakabulag na ilaw. Hanggang sa nawala ang aking pagkadismaya, nagising ni Sandro ang aking pakiramdam. Lumaban na rin ako sa kanya para mapaganda ang aming show. Sa gitna ng aming labanan ni Sandro, napansin kong biglang tahimik ang buong audience. Seryosong nakatutok ang mga mata nila sa aming dalawa. Ang iba nga Tito Makoy, nakita ko pang nganganga talaga. Literal na nakanganga ang kanilang bibig. Ang show ay kinakailangan naming mag-umpisa sa napakagandang umpisa at makita ng audience na pareho kami ni Sandro tumawid sa kinakailangang tawiran namin. Nagtagumpay kami ni Sandro Tito Makoy. Pareho kaming nakatawid sa dapat tawiran
na nasiyahan ang nasa audience. Pagkatapos nung aming ginawang show sa stage, bumaba kami. Isa-isa naming tinabihan ang mga naroon. Inaliw namin isa-isa ang mga ito. Walang pinag-iba sa straight bar. Yung show na babae ang nag-i-entertain sa mga lalaki. Dito ko Tito Makoy malapitan na nakitang mga barako lahat sila. Kakaunti nga lang talaga, mahigit sa 10 ngunit sa tansya ko, hindi iyon aabot ng 15. Bawi rin dito kasi may mga tips na inilalagay sa amin ni Sandro. At Tito Makoy, lahat kulay bughaw ng pera ang ibinigay sa amin. Ang iba nga, 2, ang iba 3. Kaya kahit papaano, sulit naman ang kanilang ibinayad sa amin. 2 beses nga pala kami pinag-perform sa stage. Ang una ay ang pagbubukas ng show kung saan nag-perform kaming live ni Sandro sa ilalim ng nakakabulag na ilaw. At ang pangalawa, yun ang penultimate performance namin. Sa pagtatapos ng show, muli kaming gumawa ng live sa stage. Sa aming pagtatapos, pumalakpak lahat ang nasa audience. Alam ko Tito Makoy, hindi sila nalugi sa kanilang ibinayad sa amin. Sulit na sulit ang kanilang bayad. Nung nasa backstage na muli kami para magbihis, alam niyo po Tito Makoy, bumalik sa akin ang awa ko sa sarili ko. Dito Tito Makoy, umiyak talaga ako. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak. Kasi Tito Makoy, kahit pa sabihin nating malaki ang binayad nila sa amin, malaki rin ang mga tips na kanilang ibinigay. Ngunit, di ko pa rin maiwasang makaramdam ng pagkaawa sa aking sarili. Sa tingin ko ngayon Tito Makoy, baboy na baboy ako. Baboy na baboy kami sa ginawa namin. Alam niyo Tito Makoy, ganyan kami. Sa likod ng aming mapang-akit na kilos, hindi alam ng karamihan, merong iyak sa ilalim ng aming pakiramdam. Sa aking pag-iyak, pilit naman akong pinapatahan at pinapakalma ni Sandro. Ilang saglit pa ay may lumapit sa aming 2 lalaki mula sa audience. Sila pala ang nag-organisa nitong kakaibang stag party na ito. Nagpapasalamat sa amin ang 2 at humihingi rin ng paumanhin kung ano man daw ang sakit ng kalooban na idulot sa amin ng kanilang ginawang party. Tito Makoy, sa akin parang malaking konsolasyon ito ang kanilang pagsusuri sa amin. Kahit papaano naramdaman kong hindi naman ganoon pala kababa ang trato nila sa amin. Pre, ako nga pala si David. Salamat talaga at pasensya ka na. Ito Tito Makoy ang pagpapakilala sa akin ng kausap ko. Inalok na rin kami ni David na ihatid sa bahay. Sa bahay ni Sandro kami tumuloy, 2 sasakyan ang naghatid sa amin. Kasama ko si David sa sasakyan niya at si Sandro naman sa isang sasakyan pa yung kausap niya. Nalaman ko kay David, grupo pala sila ng mga barakong nagtatago. Sekretong-sekreto ang kanilang grupo. Hindi pwede ang ladlad. Kinakailangang lalaking-lalaki pa rin ang kaanyuan nitong panlabas. At kinakailangan talagang bisexual. Isa sa kanila ang ikakasal kaya ginawa nila ang stag party na iyon bilang tanda ng pamamaalam sa pagiging malaya, yung malayang rumampa. May mga kaya nga lahat sila kasi yung mga sasakyan, mamahalin talaga. Nakita ko ito sa likod ng bar sa nakatagong parking space. Tito Makoy, ang bar ay sa labas na ng Manila ngunit parang Manila pa rin. Mga high-end cars ang naroon. Cadillac Escalade, merong XT6, merong Bentley at merong Porsche. Basta talagang mga high-end cars ang naroon Tito Makoy, kaya walang duda, lahat sila may kaya. May edad na ang ilan at meron ding mga kasing edad namin ni Sandro. Nung nasa bahay na kami ni Sandro, muling bumalik sa akin ang aking pakiramdam na nanliliit talaga ako Tito Makoy sa aking sarili. Kaya di ko na naman mapigilan ang umiyak. Kasi kung bakit kinakailangan kong magpakababoy ng ganito, kailangan kong gawin
ang ganitong nakakababa ng dignidad. Sabihin pa natin Tito Makoy na marami nga akong kinita, ngunit di ko rin talaga maiwasan ang isiping ganoon kababa ang aking pagkatao. Dahil nga sa aking tuloy-tuloy na pag-iyak, nagaya itong si Sandro na mas maigi raw uminom kami para mawala ang hindi magandang nararamdaman ko. Subalit Tito Makoy, kahit na umiinom na kami, patuloy pa rin ako sa aking pag-iyak. Ewan ko po ba kung bakit masyado akong naaawa sa sarili ko. At dahil nga dyan, nag-aya na lang itong si Sandrong matulog na lang kami para ganap kong makalimutan ang ginawa namin. Ngunit Tito Makoy, kahit na nakahiga na kami, patuloy pa rin akong umiiyak. Tama na yan. Halika nga rito. Ulitin natin yung ginawa natin sa stage. Ngayong tayong dalawa na lang. Yan ang wika sa akin ni Sandro na pilit akong pinapatahan. Sa mga ginagawa sa akin ni Sandro, madali rin akong nadarang kasi nga ngayon nasa pribadong lugar kami. Kung nagawa namin kanina sa stage na merong nanonood, magagawa namin lalo ngayong kaming dalawa lang ni Sandro sa loob ng madilim na silid. Makalipas ang isang linggo, nakatanggap ako ng tawag mula kay David. Nagyayaya siya sa akin na magkita raw kami. Pinaunlakan ko ito Tito Makoy. Sa aming pagkikita, lumabas kami ng Manila. Pumunta kami sa isang private resort sa labas ng Manila. Ngunit hindi kami gaanong lumayo. Dito diretsahang sinabi sa akin ni David na gusto niya pala ako. Kaya naman yung pagpunta namin sa pribadong resort, merong pribadong bagay na ginawa kami. Dito hindi ako nag-alangan, ginawa ko talaga ang kinakailangan kong gawin para mapasaya si David. Magandang lalaki itong si David. May kaya nga siya, malinis sa katawan at mabango ang kanyang katawan pati ang kanyang hininga. Yung paglabas namin iyon Tito Makoy ay naging umpisa na ng tuluyang paghawak sa akin ni David. Lagi-lagi na kaming nagkikita kung meron siyang pagkakataon hanggang sa naging permanente ang aming relasyon. Totohanan Tito Makoy, napamahal na sa akin si David at alam ko ring mahal niya ako. Hindi nga lang talaga ako pwedeng ibahay ni David kasi pamilyadong tao siya. Subalit Tito Makoy, meron siyang regular na allowance na ibinibigay sa akin buwan-buwan. Hindi rin ako pinagbabawalan sa aking trabaho. Ang kanyang kondisyon sa akin, basta raw tuwing kailangan niya ako, dapat available ako. Kaya naman sinisiguro ko talagang available ako pag kailangan ako. Dito ko rin ipinapakita kay David na mahal ko siya at mahalaga siya sa akin. Pareho kami lalaki. Kaya sa pribadong oras, palitan kami ng papel. Ang ginagawa ko lang, sinisiguro kong maging masaya siya. Kaya kung anong papel ang kanyang gusto, ibinibigay ko ito sa kanya. Lumipas ang ilang taon sa aming matamis na relasyon ni David. Natuwa siya nang tumigil na ako sa aking private booking. Malaki-laki rin naman kasi ang kanyang ibinibigay na regular na allowance buwan-buwan. Liban dyan, napagtapos ko na sa pag-aaral ang aking kapatid. Ngayon isa na siyang seaman. Meron na rin akong ibang napagkakakitaan. Isang araw magkikita muli kami ni David. Nakaupo ako sa may baywalk. Hinihintay ko siya. Anak? Yan Tito Makoy ang biglang pumasok sa aking tenga. Merong tumawag sa aking anak. Nang lingunin ko Tito Makoy, ang papa namin. Tiningnan ko siya ng maasim Tito Makoy. Maasim na tingin. Anak, kumusta ka na? Ito ang kanyang pagtatanong sa akin. Ano bang pakialam nyo sa akin? Bakit ganyan ang tanong nyo? Ito Tito Makoy ang pabarang sagot ko sa papa namin. Tamang-tama naman na tumatawag na sa akin itong si David. Nakatigil na pala sa isang sulok ang kanyang sasakyan. Kinakailangan ko na siyang puntahan kasi lalabas kami ng Manila. Kaya iniwan kong nag-i-emote ang aking walang hiyang ama. Tito Makoy, i-rewind ko lang para maintindihan mo kung bakit ganoon ako walang modo sa aking ama. Dating police superintendent ang papa namin.
Disciplinarian siya, hindi kami spoiled sa lahat ng bagay. Masyado siyang mahigpit sa aming magkapatid. May pagka-military authority ang pagpapalaki niya sa amin. Alam niyo po Tito Makoy, limitado at tipid lahat sa amin, maging ang allowance naming magkapatid. Ito'y para hindi raw kami masanay sa luho at maitanim sa utak namin na ang lahat na bagay ay kinakailangang paghirapan. Tipid na tipid talaga kasi minsan nga kinakailangan naming maglakad papauwi galing sa eskwela. Ito na ang kinalakayan naming magkapatid kaya nasanay na kami Tito Makoy. Takot na takot kami sa papa namin. Ano mang sabihin niya, kaagad namin itong sinusunod na walang pag-aalinlangan. Alam niyo po maging ang cellphone, ayaw niya kaming bilhan ng cellphone kahit na yung murang cellphone lang. First year college na ako noon at third year high school naman ang kapatid ko. Dadalawa nga lang pala kaming magkapatid, pareho lalaki. Alam niyo po nagkaroon lang kami ng cellphone noong regaluhan kami ng kapatid ni Mama na dumating galing sa London. Ang aming lugar Tito Makoy sa labas ng Manila ngunit malapit na malapit lang sa Manila. Isang araw mayroon kaming educational tour sa Manila. Pumasok kami ng isa kong kaklase sa resto para kumain ng pananghalian. Sa isang sulok kami umupo ng aking kaklase. Yung pwesto Tito Makoy, tago sa mga taong pumapasok. Marami ang taong nagkasabay-sabay na pumasok kasi karamihan sa mga kasama namin sa educational tour doon din sa restong iyon kumain. Pakaupo ko Tito Makoy sa mesa na aming napili. Nakita ko ang papa ko sa isang table. Meron siyang katabing isang babae, bata pa. Mas may edad sa akin ngunit batang bata pa Tito Makoy. Sweet na sweet ang dalawa. Kaya lalo akong nagtago. Binuksan ko ang camera ng aking cellphone. Kitang kita ko Tito Makoy na mayroong sinuot na gintong kwintas ang tatay ko sa babae. Yung babae naman, tuwang-tuwa, humalik pa ito sa papa ko sa labi. Nagpapasalamat. Ang papa ko naman, humalik din sa labi ng babae. Alam mo Tito Makoy, napamura ako sa aking isipan. Kasi sa aking nakikita, habang tinitipid kaming masyado ng papa namin, yun pala meron siyang kulasising pinagkakagastusan niya. Kaya naman tinuloy-tuloy ko ang pagbibideo sa landian ng dalawa hanggang sa lumabas sila ng resto. Kitang-kita ko pa na pahalik-halik ang papa ko sa babae habang nakaakbay siya rito. Yung babae naman, nakayapos ang kanyang isang braso sa bewang ng papa ko. Hindi nila ako napansin Tito Makoy kasi nga sa daming tao nang nasa loob ng resto. Alam niyo po sa aking nasaksihan, dito ganap na nawala ang takot ko sa papa namin. Nagmumura ako Tito Makoy dahil sa aking nakitang kataksilan ng papa namin. Isang hapon Tito Makoy, napaaga ang uwi ko galing sa eskwela. Nadatnan ko ang mama at papa ko na nag-aaway. Kinakamlot ng mama ko ang papa namin. Nagsisigawan ang dalawa. Tapos Tito Makoy, nakita ko mismong sinampal ng papa ko ang mama namin. Bigla akong nagalit nang makita kong pinagbuhatan ng kamay ang mama namin ng papa ko. Papa, hindi kita hayaang saktan mo si mama. Subukan mo ulit. Subukan mo ulit papa, sige. Subukan mo. Ito ang wika ko at hamon na sa papa ko. Huwag kang makikisawsaw dito sa away naming mag-asawa. Wala kang alam. Yan ang wika sa akin ng papa ko. Naku papa, ikaw yung nagkakamali, alam ko. Kahit na inililihim sa amin ni mama, ngunit ako na mismo ang nakatuklas. Alam na alam ko papa ang nasa likod
ng pagtitipid at pagiging istrikto mo sa aming magkapatid. Ang pagiging mabagsik mo sa pagdidisiplina sa aming magkapatid. Alam ko lahat, Papa. Wala nang lihim sa akin. Yan, Tito Makoy, ang sabi ko sa papa namin. Siguro, Tito Makoy, nag-init ang kanyang tainga. Sinampal ako ng papa namin sa aking pagsagot sa kanya. Patuloy sa pagtatalo at pag-aaway ang mag-asawa. Ang ginawa ko, Tito Makoy, i-transfer ko sa kanyang Bluetooth ang videong nakuha ko sa resto. Pa, tingnan mo yung transfer ko sa Bluetooth mo. Tingnan mo pa. At dahil dyan, huwag ka nang umasa pang meron pa akong natitirang respeto sa iyo. Yan ang wika ko sa papa namin. Binuksan niya ang file ng aking ipinadala. Nakita ko, Tito Makoy, nagbago ang kanyang mukha nang makita niya ang videong transfer ko sa Bluetooth. Tapos, Tito Makoy, galit pa ito sa akin. Walang hiya ka? Yan ang wika niya sa akin, Tito Makoy, na akma pang susuntukin ako. Ngunit sumagot ako sa kanya. Sige pa, suntukin mo ako. Suntukin mo ako o kaya barilin mo ako. Sige na. Yan ang hamon ko na sa papa ko, Tito Makoy. Bagamat hindi ako nagtataas ng boses, ngunit palaban na talaga sa kanya. Hindi siya nakakibo. Ang tanging ginawa niya na lang ay lumabas ng bahay at umalis. Gaya ng karamihan, Tito Makoy, habang papalabas ng bahay at papaalis, meron pang kung ano-anong mga sinasabi. Ang yabang ko na raw porque malaki na. Titingnan raw namin kung ano ang mangyayari sa amin, kung saan raw kami pupulutin kung wala siya. Yan ang mga naririnig ko sa kanya, Tito Makoy, habang papaalis ito. Ang mama ko naman nang makaalis ang papa namin, bagamat pilit ko siyang pinapatahan, ngunit sinisisi ko pa rin kasi sa paglilihim niya tungkol sa pagluloko ng papa namin. Alam na niya pala na merong katarantaduhang ginagawa ang papa namin, ngunit pilit niya itong inililihim sa aming magkapatid. Alam mo, Tito Makoy, mula noong umalis ang papa namin nung araw na iyon, hindi na talaga ito bumalik pa sa bahay. Nalaman ko na lang na tuluyan na niyang ibinahay yung babaeng nakita kong kasama niya sa resto. Hindi na siya nagpakita sa amin hanggang sa nagretero sa serbisyo. Kahit anino, wala kaming nakita sa kanya. Noon din ako napilitang tumigil muna sa pag-aaral para dumiskarte at tulungan ang mama namin. Alam mo, Tito Makoy, naghirap kaming mag-iina ng husto. Ang mama namin, ang tanging hanap buhay ay ang pagtitinda ng tusino. Ito ang naging mahirap na buhay namin pagkatapos kaming iwanan ni Papa. Ako naman, Tito Makoy, kinalaunan ginamit ko na ang aking itsura para kumita. Alam niyo po, nung iwanan kami ng Papa, first year college na rin ako noon. Hanggang sa naging malapit sa akin ang swerte, nasadlak ako sa escort service. Tumatanggap din ako, Tito Makoy, ng mga private bookings para sa mga pribadong serbisyo. Naging maganda ang takbo ng aking buhay, maganda ang kinikita ko bagamat hindi permanente. Ngunit malaking tulong ito sa kinikita ng mama namin na pag-aral ko ang aking kapatid hanggang sa naging seaman siya. Gumanda ng ganap ang buhay naming mag-iina. Ngayon, Tito Makoy, pakalipas ng mahabang panahong tinalikuran kami ng papa namin, bigla siyang magpapakita sa amin. Ito, Tito Makoy, ang kwento at ang dahilan kung bakit noong araw na nagpakita sa akin ang papa namin, basta ko na lang siyang iniwang nag-i-emote. Ito'y dahil sa sobrang galit ko sa kanya. Dumating ang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa papa ko. Alam niyo po kasi, ang cellphone number ko ay nasa Facebook account ko. Nakikiusap at nagmamakaawa ang papa ko na magkita raw kami, mag-usap kaming mag-ama. Kaya naman, Tito Makoy, nakipagkita ako sa kanya. Gaya ng inaasahan natin, humihingi ng tawad, nakikiusap na bumalik, buuin raw muli ang pamilya namin. Naku, Tito Makoy, ngayon pa,
Ngayon pa siya makikiusap sa akin, ngayon niya pa bubuuin muli ang pamilya namin. Natawa ako Tito Makoy sa kanyang mga sinabi. Kaya naman, diniretso ko siya. Ang sabi ko sa kanya, pwede siyang bumalik sa amin kung kaya niyang tiisin ang lahat. Yan ang wika ko. Alam niyo po, tuwang-tuwa ito nang sabihin kong pwede siyang bumalik basta titiisin niya lang kung anuman ang parusang gagawin namin para sa kanya. Ayon sa kanya, handa raw siya na pagdusahan ang kanyang kasalanan at handa siya kung anuman ang aming gagawin sa kanya. Nalaman ko na rin na iniwan na pala siya ng kanyang kalaguyo ngayong wala na siyang pera. Alam mo Tito Makoy, kadalasan ganito ang mga nangyayari sa mga taksil na ama. Nalaman ko rin na nag-lump sum pala siya ng kanyang retirement benefits pagkatapos niyang magretiro sa serbisyo. Inubos niya lang ang lahat ng pera doon sa kanyang kalaguyo. Ngayon Tito Makoy, dapang-dapa siya. Wala na rin ang kanyang sasakyan. Napilitan na siyang ibenta ito. At yung kalaguyo niyang babae, meron pala itong anak sa iba, ngunit silang dalawa hindi nagkaanak. Yun nga Tito Makoy ang kanyang katangahan. Kukuha ng babaeng ipagpapalit sa amin, ang kinuha niya, si Gundamano. Sa aming pag-uusap Tito Makoy, sinabi ko sa kanya kung kailan siya pwedeng pumunta sa bahay. At noong araw ngang itinakda kong pwede siyang umuwi sa bahay, dumating ang papa namin. Akala niya siguro Tito Makoy gaya ng dati, magkakabalikan sila ni mama at muli kaming magiging masayang isang pamilya. Ang hindi niya alam, yung dating garahe ng sasakyan niya noon, pinaayos ko ito, pinagawa kong silid. Maayos na maayos, ito ang kanyang naging silid. Sa labas ng kabahayan ang kanyang pintuan, wala itong akses sa loob ng kabahayan namin. Alam niyo po kung pupunta siya sa kainan o kaya sa sala namin, kinakailangan niyang dumaan sa main door. Dito namin siya pinatuloy. Alam mo Tito Makoy, nakita ko ang kanyang reaksyon, parang gusto ko ring maawa kasi nakita kong malungkot na malungkot ang kanyang pagmumukha. Subalit, biglang dumating muli sa akin, bumalik ang aking galit na nararamdaman sa aming pabayang ama. Bagay lang sa kanya na doon siya tumira sa dating garahe. Lininaw ko rin sa kanya Tito Makoy na sa pagkain, kasama namin siya sa pagkain. Huwag siyang mag-aalangang kumain anumang oras gusto niya at anumang oras na nagugutom siya. Ngunit huwag siyang aasa na kagaya noong mga bata pa kami, siya ang hari ng bahay. Lininaw ko yan sa kanya. Kaya sa oras ng kainan, magkakaharap kami, magkakasama kaming tatlo at ang aming kasambahay. Kami ni Mama ang nag-uusap. Siya parang hindi nag-i-exist. Ang kanyang kausap, paisa-isa ay ang kasambahay namin. Alam niyo po, kumuha kami ng kasambahay na ngayon. Napagkasunduan namin ito ng aking kapatid. Ang kapatid kong si Man ang nagpapasahod. Ito'y para hindi nagaanong mapagod ang mama namin. Bagamat ayaw pa rin niyang tumigil sa kanyang negosyo sa Tusino. At alam niyo po Tito Makoy, eto ngayon ang sopas. Umuwi ang kapatid ko nagbakasyon galing sa barko. Ang ingay naming mag-iina, masayang masaya kami ngunit ni hindi man lang siya pinansin ng kapatid ko. Tapos Tito Makoy, nagbakasyon kami sa Cebu, kaming tatlo lang. Ako, ang kapatid ko at ang mama namin. Naiwan ang papa namin kaya tunganga siya sa bahay. Ginagawa namin ito Tito Makoy, alam niyo po, para ipatikim sa kanya ang kanyang kataksilan. Kasama nga namin siya sa bahay pero wala namang nakikipag-usap sa kanya. Kasi sa akin Tito Makoy, minsan nakikipag-usap siya ngunit isang tanong isang sagot ang aking ginagawa at minsan meron pang pabarang sagot. Isang araw bumisita sa akin si David sa bahay namin. Pagdating niya, niyakap ko talaga si David ng mahigpit at hinalikan ko sa labi. Matagal at madiin ang halik na ginawa ko
sa harap mismo ng papa namin, Tito Makoy. Alam niyo, Tito Makoy, ini-imagine ko lang kung ano ang kanyang pakiramdam na nakikipaghalikan ako sa kapwa lalaki. Ngunit Tito Makoy, wala akong pakialam sa kanya kung ano man ang kanyang nararamdaman. Alam niyo po, ang nanay ko at ang kapatid ko, alam na rin nila ang relasyon namin ni David. Hindi ito issue sa kanila. Pero ang papa namin, alam niyo po, tuwing iisipin ko, natatawa talaga ako sa aking isipan. Dumating ang panahon na natapos na ang 5 taong nilampsam na retirement benefits ng papa namin. Parang 5 taon yata, Tito Makoy, hindi ako sigurado sa patakaran pagdating sa pensyon. Mag-uumpisa na siyang tumanggap ng kanyang buwanang pensyon. Ngunit Tito Makoy, pinagbawalan ko siyang magbitiw ng pera sa loob ng bahay. Ang sabi ko sa kanya, kunin niya ang kanyang pensyon, waldasin niya ito sa anumang paraan na gusto niya. Tawagin niya ang kanyang mga kaibigan, makipag-inuman siya rito para kahit papaano meron siyang kausap na matino. Alam niyo po, minsan iniisip ko nga na baka hindi rin siya makatiis sa kanyang kalagayan sa bahay. Kasi nga kasama namin siya, ngunit parang hindi nga siya nag-i-exist sa amin. Ang duda ko, baka umalis ito. Ngunit sa awa ng Diyos hanggang ngayon, tila yata walang planong umalis ang papa namin. Hindi ko siya pipigilan, Tito Makoy, kung sakaling maisipan niyang umalis. Hindi rin namin siya ipagtatabuyan. Alam niyo po, sa aking ginagawa ngayon, galit ako sa pangangabit at sa naging kabit ng papa namin. Ngunit maaaring sabihin ng iba na ako nga ay isa ring kabit at lalaki ang may hawak sa akin. Aaminin ko, Tito Makoy, oo, kabit ako ng kapwa lalaki. Subalit sa aming relasyon ni David, inuulit-ulit ko sa kanya na huwag niyang pababayaan ang kanyang pamilya. Kung kinakailangan niyang mamili sa akin at sa kanyang pamilya, pamilya ang kanyang piliin. Kasi Tito Makoy, ayokong magkaroon siya ng wasak na pamilya. Sinasabi ko paulit-ulit kay David na ayokong magkaroon siya ng pamilyang kagaya ng pamilya namin. Ang katunayan niyan, Tito Makoy, paminsan-minsan nakakaramdam din ako ng awa sa papa namin. Ngunit ito'y daglian lang kasi napapawi rin ng galit. Tuwing naiisip ko at naaalala kung ano ang pagmamalupit niya sa amin noon, kung gaano kabagsik ang kanyang kamay pagdating sa pagdidisiplina. Ang pagtitipid niya sa amin na ginagasto niya pala sa kanyang kalaguyo. Kasi Tito Makoy, alam ko kung hindi nagkalit si Leche ang kanyang buhay, sigurado akong hindi niya kami maaalala. Sigurado ako dyan, Tito Makoy, na ganyan talaga kung hindi nagkalit si Leche ang kanyang buhay sa kanyang kulasisi. Kaya Tito Makoy, siguro hindi mo ako masisisi kung hanggang sa ngayon hindi nagbabago ang galit ko sa papa namin. Alam niyo po, bilang dagdag pa sa parusang gusto kong ipataw sa kanya, iniisip ko ngayon na buong pangalan niya ang gamitin ko sa aking social media adult channel. Yung buong pangalan niya, para talaga matikman niya ang bagsik ng parusang gusto kong ibigay sa kanya. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana mapili niyo po at sana magustuhan ng iyong mga taga-subaybay. Lubos na gumagalang, Rolex. Maraming salamat, Rolex, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, Rolex, hindi kita masisisi kung ganyan na lang ang galit mo sa papa nyo. Kahit talaga ako kung nasa katayuan mo, malaking galit rin at ipapatikim ko sa kanya ang parusa sa kanyang pagtataksil. Ngunit ang hindi lang talaga ako sang-ayon sa iyo ay yung pinaplano mong yung buong pangalan niya ang gamitin mo sa iyong social media adult channel. Siguro ang social media adult channel na sinasabi mo ay kagaya sa Twitter na yung mga nagbibilad ng katawan at meron pa ngang mga gumagawa ng pribadong bagay
nakapost ang kanilang video sa Twitter. Maaaring ganoon. Ngayon sa aking hindi pagsang-ayon dyan, talagang kung gagawin mo yan, maling-mali ka na dyan. Huwag mo nang gawin yan, huwag mo nang ituloy. Kasi ngayon galit na galit ka pa sa papa mo pero darating din ang araw, siyempre kahit papaano, ama mo pa rin siya. Lalamig at lalamig ang galit mo yan sa kanya. Baka magsisi ka pagdating ng panahon. Liban pa dyan yung ginagawa nyo ngang pagbabaliwala sa kanya. Oo, kasama nyo siya sa bahay ngunit parang hindi rin siya nag-i-exist. Yung bagay pa lang na yan, napakasakit na yan sa isang ama na hindi kinakausap at hindi itinuturing na kapamilya ng mga anak at asawa. Napakasakit na niyan at napakabigat. Kaya wag mo nang dagdagan, wag mo nang ituloy yung pinaplano mong gamitin ang kanyang buong pangalan sa adult channel mo sa social media. Alam mo, dapang-dapa na talaga ngayon ang papa mo. Kaya nga yung iniisip mo, yung pagdududa mo na baka hindi siya makatiis sa kanyang kalagayan, umalis siya. Sa palagay ko, ang dahilan kung bakit hindi na siya umaalis kasi dapang-dapa na nga siya, saan pa siya pupunta. Ika nga may kasabihan tayo na huwag mo nang tadyakan ang isang taong nakahandusay na kasi mali ka na pag ginawa mo pa yan. Kaya huwag mo nang ituloy. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, dahil ngayon sa upload na sinusundan nito, yung magka-partner, magka-share sa flat, inalis na ang YouTube. So wala akong isa-shoutout ngayon, tanging ang 5 lang na hinahanapan natin ng forever. Kaya shoutout kay Paulo Laison, Dominador Patawaran, Alvin Kalalang, kay Faustino Fabro at kay Roberto Merapuente. At sa inyong lahat mga kaibigan, ang aking taus-pusong pasasalamat sa tuloy-tuloy na suportang inyong ibinibigay. Sa muli yung mga nais na magpa-shoutout, pakilagay po sa pinakahuling upload ang inyong pagnanais na i-shoutout ko. At sa gustong magpadala ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.